Ito yung mga natitirang notable free agent pa sa NBA. Yung iba dito bata pa, yung former first overall pick na si Markelle Fultz ay hindi pa naisasay ng mga teams ngayon. Nasa 26 years old pa lang siya na kung nasa ganitong edad halos nasa prime pa siya, pero hindi ganoon na nangyari dahil sa mga injuries niyang nakuha dati. Limited market lang ang meron sa kanya sa liga at ni isang rumors walang naididikit dito kay Markelle. Last season sa Orlando Magic, nasa 43 games lang siya na merong 7 points, 3 rebounds at 2 assists per game. Ang pinaka-best season talaga niya sa buong career 2023, nasa 14 points at 5 assists per game. Hindi rin siya ganun ka-consistent. Pero sa track record ng mga teams, kung meron mapupuntahan na team itong si Markelle, ito yung Phoenix Suns. Kung magagawan pa ng paraan yung mga injuries niya. Kung mag-a-accept din si Markelle ng 1-year minimum contract para nasa circulation pa rin siya sa NBA. Ang second youngest NBA champion naman si Talen Horton-Tucker. Ang last team niya, Utah Jazz. Ang career average niya nasa 9 points, 2 rebounds at 3 assists per game. 23 years old pa lang si THT, nakalaro na siya ng 5 season. Instead na bigyan siya ng contract extension ng Jazz, binitawan siya. Ang team na dapat kukuha talaga kay THT ay yung Dallas Mavericks, kaso mas pinili ng Dallas si Spencer Dinwiddie. Wala namang major injuries na naitala kay THT, hindi lang talaga siya nailalagay sa rotation. Meron double digits sa points sa last 3 season, nasa almost 10 points per game. Pero 40% sa field at 29% sa 3-point area. Mababang average yun para sa isang point guard. Solid ball handler pero hindi solid playmaker na point guard. Mostly kasi sa scoring, kaso nga mababa yung kanyang efficiency rating. Ang tinitingnan ngayon, makakakuha ng offer sa Europe si THT. Wala din masyadong traction ng interest sa kanya yung mga team. Pero kung meron din kailangan ng point guard or secondary ball handler, Suns pa rin yun dahil nagbawas nga sila ng 2 players pa. Ang dami din mga batang free agent ngayon ang hindi pa naisasay ng mga teams. Tulad na lang ni Joshua Primo, yung merong pet iguana, hindi pa ulit nakakakuha ng kontrata. Ang last time, binigyan siya ng chance ng Clippers. Winave din siya. Siya yung number 12 overall ng San Antonio noong 2021. Ang number 11 pick naman, si James Bouknight sa parehong taon. Winave siya ng Hornets last season. Nasa rookie contract pa lang yung mga players na yun nang binitawan sila. Ito yung nakakapagtaka doon. Batang players pa lang si Bouknight, 23 years old pa lang. Nasa ikatlong season, may chance pa makabawi. Pero imbes na i-trade ng Hornets, mas pinili nilang i-waive dahil sa mental health issue. 3 players din sa 2021 draft class ang nagkaroon ng ganong problema. Yung isa si Kai Jones pero nasa Clippers. Si Victor Oladipo naman yung isa sa merong pinaka-tragic na nangyari sa kanya since lumipat ng Miami Heat. Nakapaglaro siya ng 54 games sa loob ng 3 season, dito rin siya na-injured at nagsimulang bumagsak yung kanyang karir. Nakabalik lang siya noon ng 2023 season, nakalaro siya ng 42 games na umabot din ng finals. Last time na pumasok ng finals yung Miami Heat before 2023 ay nung 2020 naman. Ito yung publicly na sinabi ni Oladipo habang nasa bubble na ang Miami ang gusto niyang team na puntahan at dito nagsimula yung rumors na gusto niya daw magpa-trade. Kaya ako sinabing isa sa pinaka-tragic dahil sakop ng isang season, ginawa siyang pillar ng mga trade. Una, Miami Heat papuntang OKC, 2 second round pick at may kasamang cash. Ang ginawa naman ng OKC, tinrade siya para kay Kevin Porter Jr., pabalik ng Houston Rockets. Ito yung mga teams na naglaro siya dati. Nang mid-season, tinrade ulit siya papuntang Memphis kapalit ni Steven Adams at agad binitawan ng Memphis si Oladipo. 32 years old na rin naman si Oladipo at nagkaroon ng speculation na magre-retire na siya sa NBA after ng post niya na cryptic message. Hindi rin maganda ang ending ng karir niya dahil 3 beses siyang na-trade na merong injury na hindi man lang siya nakalaro kahit isang game. Yung isa pang free agent sa Thanasis, ang sinabi kasi sa report dati, expected na magre-retire na si Thanasis sa NBA. Last year, kinuha talaga niya yung kontrata sa Bucks dahil kay Giannis. Sumagot na rin si Thanasis sa binabato sa kanya na kaya lang siya nakakakuha ng kontrata sa NBA dahil din sa kapatid niya, lalo na yung comment ni Barkley. So mahirap kasing makita yung impact ni Thanasis kasi nga pinagtatawanan siya ngayon ng mga fans. Pero mismong galing kay Jeff Teague, yung dating ka-teammate ni Thanasis, kung hindi dahil kay Thanasis noong 2021, hindi magcha-champion yung Bucks. Lalo na yung last 4 wins nila nung nasihiro to ang Bucks sa finals.
Base pa sa report, hindi ma-assign ng Bucks pabalik si Thanasis dahil meron siyang injury. Ilang buwan pa ang recovery time. Base pa sa report, may nakaabang na final roster spot para kay Thanasis. Dahil pa rin kay Giannis. Nasa best shape kasi si Giannis kapag andon yung kapatid niya.